nako, emergency. Mapapasugod ako bigla ng San Pablo kasi doon lang may 24 hours na vet. Si Angelo inatake ni Yurik. Ay nako, nahihirap dito sa mga to. Hindi dapat pinagsasama eh. Nakakainis. Dati nangyari na yan eh, si Bruce. Tapos ngayon lang uli nila ulit. Ay, ngayon itong si Angelo andyan sa likod, nakakulungan dahil pag hinahawakan ko, kinakagat ako at may masakit siguro sa kanya. May bumukol eh. Dinala ko dito sa malapit na vet sa Candelaria, naabutan ko namang bukas. Kaya lang yung bumukol daw, maaari daw internal bleeding yun. So kailangan siyang buksan, operahan. Diyos ko, ito na naman, gastos na naman. Ay, ang mahal-mahal pa naman ng opera, tapos aalagaan pa yan. Ngayon, anong oras na? 5:18, papunta ako ng San Pablo. Kakagaling lang namin dun kasi nga diba galing kaming Rizal. Inis na inis ako dito kay Yurik. Tapos inong inaawat na namin, ayaw pang bitawan. Nakagagat na ganas, ginanong-ganong pa ng buwisit. Ay, inis na inis talaga ako. Sabi naman ni Bob, wag kong pag-initan si Yurik dahil aso daw yan. Nag-aaway talaga. Ay, inis. Pero lagot talaga sa akin yun. Buisit. May sakit pa naman to sa puso si Angelo. Matanda-tanda na nito, tapos ma-ooperahan pa siya. Lak naman, papatulugin yan eh. Hindi ko alam kung magigising pa yan. Pero gas naman daw yung anesthesia dito, sabi nung doktor dito sa akin. Kaya nirecommend niyang dalhin ko sa San Pablo. Anyway, mamaya balitaan ko kayo. So dito yung vet ni Angelo, yan sa San Pablo to. Ay nako, mainit ang ulo. Kailangan operahan si Angelo. Umabot ng 35k lahat. Wala pa yung gamot. At kailangan bayaran agad ng buo. So binayaran ko ng buo. Ayan, may paid na nakalagay. Ayan, 35k. At 50-50 si Angelo kasi matanda na siya. Tapos malaki pa yung puso niya kasi in-x-ray siya eh. Dahil may sakit nga yun sa puso. Buwisit tong Yurik na to. Ay, inis ako. Sabi naman ni Bob, wag akong mainis nga masyado at aso daw yan si Yurik. Sila. So normal na nag-aaway. Na away yan, gumastos ng ganyang kalaki. Kairita, hindi niyo na ako makita, mamaya na lang. Nakalimutan ko na pala kayo i-update. So mga 7:30 nakauwi na ako ng bahay. Tapos mga 10 or before 10 tumawag si Doc. Successful naman yung surgery, nakagising naman si Angelo. Kasi yung laging risk pag surgery yung hindi na magising. Nagising naman daw si Angelo. Pero syempre, pa yun, kailangan pa niya makarecover. So sana tuloy-tuloy, walang maging complications yung surgery. 3 days siya doon sa hospital. Tapos bukas ang visiting hours ay 5 p.m. to 6 p.m. lang. So doon lang sa oras na yun. So mga 5 nandun na ako. Ay, yun. So thank you God na naging okay naman si Angelo. Sobrang lesson learned sa amin to na siguro wag na lang silang pagsama-samahin mag-walking.
una yung maliliit. Kasi kahit ano, todo bantay, hindi mo masabi, bigla kang malilingat. So, hiwalay na lang sila mag-walking. Hiwalay yung maliliit, hiwalay yung malalaki. Ganon. Ewan. Sobrang down ako, tinaantok na rin ako. So, mag-good night na ako. Update ko kayo tomorrow. Good morning. Grabe puyat ako kasi hindi ako makatulog dahil nga yung nangyari kay Angelo. Nag-update ng alas 12 kagabi, matamlay daw siya. Tapos, nag-update ulit ngayong 8 a.m. Ang update kasi 3 times a day. 8 a.m., 8 p.m., tsaka 12 midnight. So, nag-update niya yung 8 a.m. Tumikim lang daw ng konting food, tapos ayaw na, so sinisiringe feed nila. Tapos, okay naman daw yung sugat, wala daw suka, walang hindi pa siya umiihi, wala pa siyang poop. Tapos, okay daw yung sugat, wala naman daw discharge. Yun lang, matamlay. Mamayang 5 p.m. pa yung visiting hours. Baka nalulungkot din kasi yun. Kawawa naman yun. Ay, ang hirap ng ganito. So, ang ginawa kong strategy sa pag-walking sa kanila kanina, inuna ko yung maliliit. Nakahiwalay si Yuri. Tapos, pinapasok ko yung maliliit, pinalabas ko yung malalaki. Pero hiwalay pa rin si Yuri. Ganun. Nag-work naman. So, yun na lang ang gagawin ko. Ay, kailangan ko mag-work. It's a Monday. Hindi muna ako mag-gym today kasi wala akong tulog. Nagsabi naman ako. So, sa Wednesday na lang. So, kailangan ko na mag-work. So, medyo naiiyak ako kasi nalulungkot ako. Kasi ang saya-saya namin kahapon. I mean, everyday masaya kami. Tapos biglang may mangyayaring ganun. Nag-aalala ako kay Angelo kasi matablay pa rin siya. Tapos ang tanda-tanda na nun. Nagalit ako kay Yuri. Pero kanina, hinimas ko naman na siya kasi sabi ka ni Mahal, aso yan mag-aaway naman. Normal sa kanila yung, lumalabas yung ganong ugali nila. Bigla ako nalungkot. Nag-work na ako. Ay, sorry kung nagba-bad vibes ako sa inyo. Kasi gusto ko rin namang pakita na hindi laging masaya yung vlog. May mga times na malungkot. Nakaka-depressed. Parang feeling ko sobrang empty inside. Ganun. Siguro kasi hindi rin ako masyadong nakakapag-church na. Tapos puro work yung ginagawa ko. Yun, wala akong time para kay Lord. Sorry po, Lord. Tumigil muna ako sa pagtatrabaho kasi hindi ko kaya. Tumawag yung doktor. May bumukol na naman daw sa bandang likod ng tiyan ni Angelo. So, posible daw lumabas uli yung bituka or pwedeng taba. Kung taba daw, pwedeng hayaan lang. Pero kung bituka, kailangan daw siyang operahan ulit. Pero hindi pa pwede ngayon kasi kaka-opera lang sa kanya. At may possibility daw na baka lumabas lang din uli.
ang isang option ay pwede siyang patulugin. Mag-uusap daw kami mamaya 5 PM pagpunta ko. Ang galing-galing ng 2024. Diyos ko. Gusto ko magalit kay Yuri kasi siya may gawa nito, pero hindi ko alam. Sisisi ko rin yung sarili ko kasi naghuhugas kasi ako ng pinggan noon nung nangyari yun. Tapos si Paul yung supposedly nagbabantay sa kanila. Wala akong nagawa. Narinig ko na lang umiiyak si Angelo tapos lumabas ako. Yun, kinakagat-kagat na siya ni Yuri. Hindi naman siya makalaban kasi ang liit-liit niya. I'm sure nagsungitan yun kaya nauwi sa ganun. Ang tapang din kasi ni Angelo tsaka ni Rain, pero pag awayan na, kagatan na, wala naman silang magawa. Pupunta ako ng Walter kasi kailangan kong paghandaan just in case kailangan talagang patulugin si Angelo kasi wala man lang kaming pala, wala kaming lalagyan niya. Yan, nakabili na ako. Kamukhang ng may glowy. Tinanggal lang namin yung takip. Yan din. Mas maliit na pala lang para hindi masyadong mabigat. Don't get me wrong, gusto kong mabuhay sana si Angelo. Kaya lang, just in case na kailangan, at least ready ako. Kasi mahirap eh. Ang visitation hours mamaya 5 to 6 PM. So gabi. If ever saan ako maghahagilap niyan. Ang hirap na ganito po 2024. Sabi ko last year, hindi ako nag-look forward sa New Year kasi taon-taon may nangyayari. Okay, it's 4:03. Napakain ko na yung mga babies dito at na-walking ko na. Pero ang aga. Kasi kailangan ko humabol din sa 5 o'clock na visiting hours. Kaya ganyan. So tingnan natin kung ano sasabihin ni Doc. Alis na ako. Komportable ba yan? May towel na yan. Wawa naman. Okay, nadala ko na si Angelo. Three days daw i-observe yung bumukol na bago. Kapag after 3 days, doon malalaman kung kailangan uling i-surgery. Pero yun nga, mataas ang risk kasi may heart problem siya. Sobrang masaya nga na survive niya tong unang surgery, pero yung pangalawa at ang gastos naman po talaga 34k to almost 34k yung binayad ko kahapon. So sabi ko, Dok, baka wala na uli kaming ganun. Tapos walang kasiguraduhan na hindi mauulit. So ang isang option niya ay papatulugin siya. Kasi kung mauulit at mauulit lang din, kawawa din naman si Angelo dahil kagaya niyan, matamlay niya. Siyempre masakit yun. Akala ko nga ngayon na magde-decide kasi sabi ni doktora, usap po tayo mamayang 5 PM.
4K. Ang tawag doon, buti nagdala akong towel. Mahilig yun sa Angelo sa Pitney. Ginawin yun eh. Sabi ko nga, kuya, kailangan bang ganito talaga kalabig yung temperature? Eh pag bagong surgery daw dapat yan. Eh pero ngayon daw pwede nang hinaan. Mamaya nanginginig. Anyway, maya na lang uwi na rin ako habang may araw pa. At iwumokin ko pa uli yung mga yun. Nasa bahay na ako, wala naman traffic. Mga 35 minutes lang yung biyahe. Inurasan ko. Nawakin ko na yung mga babies at kumain na sila kanina bago ko umalis. So ako naman kakain tapos magpapahinga na ako. Uuwi si Mahal bukas kasi kailangan namin magdesisyon kung anong gagawin eh. So gusto niya rin niyang nandito siya para kay Angelo syempre. Ang hirap. Ay, ito na naman kami sa ganitong sitwasyon. Anyway, kain na muna ako. Update ko kayo soon. At mag-good night na rin ako. Hindi na ako makapag-vlog kasi naantok na ako. Ang aga-aga pa. Ano pa lang ata. 6 something pa lang. Good night. Ay, hindi good morning. Grabe. Sunod-sunod yung nangyayari ngayong January. Nahulog ako sa hagdan. Dito. Yun, mula dun sa taas na yun, hanggang dyan sa landing. Tapos ang dami kong mga scrapes, ayan. Tapos namamaga yung sa ankle ko. Dito. Tsaka dito sa balakang ko. May pasa ako, hindi ko na lang mapakita. Ay. So, buti na lang. Hindi ganun kagrabe na kailangan kong magpunta ng ospital. Sabi ni Mahal, cold compress ko, kinold compress ko. Tapos sinubukan ko mag-drive, kaya ko naman. Kasi kailangan pumunta kay Angelo mamaya. Update kay Angelo, kumain na raw ng kusa. Kaya lang wala pa rin poop at ihi. Kailangan yun na ma-poop siya tsaka ihi. Isa yun sa sign na successful talaga yung surgery. Kainis. Hindi namin alam. So anyway, uwi si Mahal mamaya. Hindi naman ako napag-work ngayon kasi yun, nahulog ako sa hagdan. Mag-work na sana ako eh. Tapos wala pa rin kaming internet. So medyo delay ako sa upload. Pag susunod-sunod rin ko nga to na-upload para makahabol. Pahinga lang ako, tapos tutuloy ko yung pag-cold compress nito. Binilan ko ng chicken si Angelo, binoboil ko. Tatanong ko sa doktor niya kung pwede siya. Kahapon kasi yung katabi niya na pasyente, dinalhan ng chicken nung may-ari. Tapos nakita ko siya, umaamoy-amoy na ganun, parang naiinggit. So tatanong ko kung pwede siya niyan. Tapos, kumain na nga siya kanina eh. Sana, tatanong ko rin kung pwedeng i-walking siya ng konti lang. Kasi sanay yun sa ganun bago mapoop. Tsaka ihi. Kaya, kung pwede, sana. Pero kung makakasama lang sa sutures, wag na lang. Tabi dyan. Diyan ay kuya ata. Diyan na nga. Gusto. Guunahan. Tumabi kayo dyan. Dito na si Mahal. Punta kami ng vet. Ng bisita kay Angelo. Joyo. Kanina, yun. Kumain na raw siya mag-isa. So, nagdala nga ako nung nilagang chicken. Hindi ko pinakita ko sa inyo. Hindi natin kung pwede. Pagod ka. May chicken ka mamaya, iniwan ko. May isang chicken. Pero mas masigla siya kanina. Napagod na. Tuwan-tuwa si baby girl, dyan ay kuya niya. Bahay na nga pala kami. Malapit lang, wala pang 40 minutes.
So, okay na yun. Kasi nung nasa San Miguel kami, hirap na hirap kami maghanap ng vet na 24 hours. Aray ko. Ako naman yung nagpasa sa akin. Ang sakit. Sobrang violet na siya. Compress ko mami. Sabi ko nga, di ba? Napakaswerte. Nahulog pa talaga ako sa hagdan. Yan, mag-dinner na kami, mga dala ni Mahal na food. Salmon, gambas. Kala ko kaldereta eh. Greek salad. Tapos seafood paella. Na adlay. Adlay. Yan. Kain tayo. So, unahin natin yung Greek salad. Tikman natin ang seafood adlay paella. Adlay. Tikman naman natin yung salmon gambas. Ngayon lang ako nakarinig ng ganito. Nakakita at makakatikim. Kasi nga usually shrimp. May kasamang mushroom. Ang sarap. Pwede pala yun. Tsaka masarap yung timpla ng gambas nila.